Super Saiyan God na si Yamoshi ipinakita na ang nakaraan. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Dragon Ball Hawkeye manga ng naging buhay ng nag-iisang Super Saiyan God na si Yamoshi. Ngunit bago ko nga ito simulan ay malaya naman kayong mag-like sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Ngayon nga ay magsimula na tayo. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita ang isang matinding digmaan na kung saan ay ipinapakita nga ang kaguluhan na nangyayari. Ayon nga sa narrator, mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas, ang lahi ng Saiyan ng Universe 7 ay naninirahan pa sa isang planeta na tinatawag na planetang Sadala. At sa mga oras na yon, wala ngang namumuno sa planetang Sadala. Ngunit may 4 na dakilang kaharian ng Saiyan ang kumukontrol sa isang bahagi ng planeta. Ang una nga ay ang Eastern Kingdom na kung saan ay binubuo nga ito ng Giant Clan. Sila nga yun mga Saiyan na kilala sa pagiging giant at meron nga silang kakaibang physical na lakas at resistensya. Ngunit kahit na ganun, sila nga ay kakaunti lang. Ang pangalawa naman ay ang Western Kingdom, sila nga ay binubuo ng mga babaeng Saiyan, at kilala nga sila sa pagiging skilled at talagang delikadong Saiyan. Ang pangatlo naman ay ang Southern Kingdom kung saan ay ito nga ay pinamumunuan ng mga kilalang angkan, sila nga ay naiiba sa lahat ng Saiyan dahil sila nga lang ang Saiyan ang gumagamit ng magic. At ang panghuli naman ay ang Northern Kingdom, sila nga ay binubuo ng mga warrior na karaniwan ay wala nga sa kanilang espesyal, maliban nga lang sa kanilang dakilang karangalan at matinding determinasyon. Ang Eastern Kingdom ay pinamumunuan ni War Chief Brockon ang kilala sa tawag na Slayer of 8,000. Siya nga ay nakilala sa pagkakaroon ng sobrang lakas na pangangatawan at katatagan. Siya nga ay may kakayahan umubos ng 1,000 Saiyan nang siya lang mag-isa. Si Aspen naman ay nakilala sa pangalan Bloody Beauty, siya nga ang leader ng Western Kingdom. Siya nga ay kilala sa pagiging maganda pero deadly. Maganda nga ang pangangatawan niya pero lagi nga siyang naliligo ng dugo ng kanyang mga nakakalaban. At ang kilala naman supreme ng Southern Kingdom ay si Zopran, kilala nga siya sa bansag na The Reaper. Gamit nga ang kanyang magic ability ay kaya nga niyang umubos ng hindi mabilang na mortal gamit ang ability niya. At ang Northern Kingdom naman ay pinamumunuan naman ng bagong leader. Ito nga ay walang iba kung hindi si Yamoshi. Siya nga ay isang kahanga-hangang warrior na nagmula sa Northern Kingdom at siya nga din ang tinuturing na tagapagtanggol ng Northern. May kakaibang lakas nga din siya at siya nga ang pinakamagaling na leader sa bawat kingdom. Nakilala nga si Yamoshi bilang The Super Saiyan, dito nga ay ipinakita ang sobrang lakas na kinakanyang pinapalabas at nag-transform na nga siya sa pagiging isang Super Saiyan. Salita nga siya dito at sinabi nito na ang walang kwentang digmaan nga daw na ito, siya na nga daw mismo ang tatapos nito. At dito nga ay sobrang bilis na pagsugod na nga ang ginawa ni Yamoshi dito kay Brockon, nakita nga agad ito ni Brockon at sinabi nito na gusto nga daw niyang masubukan ang lakas ng tinatawag nilang Super Saiyan. Naghanda na nga dito si Brockon para nga sabayan ang gagawin atake sa kanya ni Yamoshi. Ang dalawa nga ay nagsabayan ng malakas na pag-atake na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog, ngunit nanaig pa nga rin ang lakas ni Yamoshi na talagang nagpatulsek kay Brockon. Ang masama pa nga nito ay nagawa nga ni Yamoshi na maputol ang braso dito ni Brockon na talagang nagpagulat sa mga kasamahan nito. At habang nakatalikod nga dito si Yamoshi ay sobrang bilis na pagsugod na nga ang ginawa dito ni Aspa. Nakita nga agad ito ni Yamoshi kaya nga nagawa niyang maiwasan ang atake nito. Sa moment na ito ay sobrang bilis na pagsuntok pa nga ang ginawa ni Aspa kay Yamoshi pero madali nga lang itong naiiwasan ni Yamoshi. Ngunit naghanda pa nga si Aspa ng isang malakas na pag-atake na talagang ni-expect niya na tatama dito kay Yamoshi. Pero sa kasamaan palad ay nagulat nga siya sa nangyari dahil madali nga lang naiwasan ni Yamoshi ang last resort nito, at nakapag-counter nga si Yamoshi ng isang malakas na atake dito na rektang tumama kay Aspa na nagresulta ng pagtalsik nito. Sa nangyari nga na ito ay nagulat nga ang mga kasamahan dito ni Aspa. Pero habang nakatayo nga dito si Yamoshi ay mabilis nga lang siyang nahuli dito ni Zopran na talagang nagpagulat kay Yamoshi. Salita nga dito si Zopran at sinabi nito na ngayon nga daw ay tatapusin na nga niya itong si Yamoshi at siya na nga daw ang mananalo sa digmaan na ito. Salamat nga daw sa pagtulong nito para kalabanan ang dalawa na yon. Ngunit si Yamoshi nga ay hindi pumayag ng ganun na lang at nagpalabas nga ito ng sobrang lakas na para ngawasaki ng magic ability nitong si Zopran. Nagtagumpay nga si Yamoshi na masira ang magic ability dito ni Zopran na talagang nagpagulat dito. Habang out of guard nga dito si Zopran ay sobrang bilis na paglapit na nga ang ginawa dito ni Yamoshi at naghanda na nga ito para umatake.
Salita nga dito si Yamoshi at sinabi nito na wala nga daw kwenta sa kanya ang magic power nito, kaya pumili nga daw ito kung susuko na lang daw ba ito or papatayin na lang niya ito. Sumagot nga dito si Zokran at sinabi nito na sumusuko na nga daw siya. After ngang magawang matalo ni Yamoshi ang tatlong leader ng bawat kingdom na si Brockcon, Aspa at Zokran, ay siya na nga ang naging king ng planetang Sadala at lahat nga ng lahi ng mga Saiyan ay napunta sa kanyang command. Dahil nga sa pagiging mabuting tao ni Yamoshi ay mas pinili nga niyang kuhain ang mga dating leader ng bawat kingdom bilang kanyang tagapagpasunod at bigyan ng mga ito ng mataas na katungkulan. Ginawa niya ang bagay na ito para nga magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin ang bawat isa, at syempre ang makuha ang tiwala ng lahat ng mga Saiyan. After nga maging king si Yamoshi ng planetang Sadala ay binitawan nga niya ang kanyang sariling pangalan at nag-isip nga ito ng bagong pangalan na kanyang ipapasa sa mga magiging apo niya at syempre sa mga susunod na hari ng susunod na henerasyon. Ang pangalan nga na ito ay Vegeta the First. Ito nga ang gagamitin pangalan ng lahat ng mga susunod na king at dito na nga din magsisimula ang Vegeta Dynasty. Lumipas nga ang ilang taon, salamat nga sa pagkakaisa ng mga tao at syempre ang mahusay na pamamahala ni Vegeta the First, ang kanilang planeta ay lalo pang umunlad na higit pa sa dati. Pero hindi naman araw-araw masaya. Dito nga ay ipinakita ang isang spaceship na mabilis na pumunta sa kingdom ni Vegeta. Ang mga ito ay nag-report ng isang mahalagang bagay kay King Vegeta. Ayon nga kay Aspa ang Commander of Royal Army's Intelligence Division, ang origin nga daw ng mga monster na yun ay hindi pa nga rin daw nila nalalaman hanggang sa ngayon. At ito nga daw ay patuloy pa rin sa pag-atake sa iba't ibang parte ng kanilang planeta. Ilan nga daw sa cities at village ay kasalukuyan nga daw inaatake ng mga ito. At ilang libong sundalo at civilians na nga rin daw ang namamatay. Salita naman dito si Brockcon ang commander of the army, sinabi nga nito na ang creature nga daw na yun ay masyadong malakas at hindi nga daw ito kaya ng kanilang mga sundalo kahit nga daw ang malalakas nilang sundalo. Kaya naman daw nilang talunin ang mga creatures na yun. Ngunit ang problema nga daw ay bigla na nga daw itong lumalabas sa iba't ibang bahagi ng planeta. Saan-saan nga daw ito umuusbong at doon na nga ito nagsisimulang umatake sa kanila, dahil dito ang kanila nga daw mga army ay palaging out of guard at hindi na nakakapag-react sa ginagawang pag-atake sa kanila ng mga monster na yun. Si King Vegeta nga ay nagulat sa mga sinasabi ng kanyang mga tao. Salita naman dito si Zokran ang commander of the Royal Army's Engineering Division. Sinabi nito na ang mga monster nga daw na yun ay malaki na ang nagagawang damage sa kanila, at ito nga daw ang nagiging dahilan ng pagtaas ng kanilang mga gastusin, kailangan nga daw nila ng malaking pera para nga daw maipagpatuloy pa nila ang pagre-rebuild sa mga nasirang area na kanilang planeta. Sagot nga dito si King Vegeta at sinabi nito na sige nga lang daw. Sa moment na ito ay dito na nga natapos ang meeting nila, si Zokran nga ay pumunta sa kanyang kwarto para nga kuhain ang isang bagay. Ito nga ay mukhang cellphone pero hindi ko nga alam guys ang tawag nila dito. Mabilis nang ni-contact ni Zokran ang isang misteryosong tao. Salita nga ito at sinabi nito na sa madaling panahon ay ni-contact mo na agad ako. Sagot naman dito si Zokran at sinabi nito na inaprobahan nga daw ng king ang pagdagdag ng fund sa kanyang division. Tulad nga daw ng dati ay ilalaan nga daw niya ang pera na yon para bumili ng mga buto ng Saibaman, pero sa pagkakataon nga daw na ito ay ilalahat na nga daw niya ang pera na yon para nga daw makabuo na siya ng isang maliit na hukbo. Salita naman dito ang misteryosong mortal at sinabi nito na sigurado daw ba ito na afford na nito ang bagay na yon. Narami na nga daw ngayon ang nakuha ng Saibaman seeds kaya ito nga daw ay mabilis nang nauubos, ngayon nga daw ay kailangan na niyang magtaas ng presyo sa bawat seed ng Saibaitan. Sagot naman dito si Zokran at sinabi nito na wag nga daw itong mag-alala, basta dalhin nga daw nito sa kanya ang bagay na yon. Gusto nga daw din daw niya ang special box na sinabi nito sa kanya dati. Salita naman dito ang misteryosong mortal at sinabi nito na sige nga daw. Sa mga oras na ito ay lumipas na nga ang ilang araw, at pupuntahan na nga ni Zokran ang misteryosong mortal para nga kuhain ang mga orders nitong Saibaitan seeds. At dito nga ay nakarating na sa planetang Sadala ang misteryosong mortal at daladala na nga nito ang mga Saibaitan seeds. Ang pangalan nga pala ng mortal na ito ay Dima, siya nga ay smuggler na nagmula sa Demon Realm. Dito nga ay inabot na ni Dima ang seed na napagkasunduan nila. Salita nga dito si Zokran at sinabi nito na the more na pagsira nga daw ang gagawin ng mga maliliit na monster na ito ay the more na pera nga daw ang matatanggap niya mula kay King Vegeta. Ang pag-reconstruction nga daw ng mga village at cities sa planeta na ito ang pangunahing dahilan para nga mabigyan siya ni King Vegeta ng madaming funds.
Pero pipili nga lang daw siya ng mga cities na kanyang sisirain, hindi nga daw niya gagalawin ang malalaking cities dito, dahil baka ito pa nga daw ang maging dahilan para malaman nila ang mga ginagawa niya. Kung maliliit na lugar nga lang daw ang sisirain niya ay wala naman daw magiging pakialam dun si King Vegeta dahil maliit na parte lang yun ng planeta na ito. Salita naman dito si Dima at sinabi nito na walang awa nga daw ito, sinisira nito ang mga maliit na lugar sa planeta nito para nga daw makabili ulit ng mga bagong seeds na ipapangsira ulit nito. Napakasama mo naman, salita nga ulit dito si Zokran at sinabi nito na kailangan nga daw niyang maging masama pero hindi naman daw magtatagal ang ganitong sitwasyon. Ang kasikatan nga daw ni King Vegeta ay dahan-dahan nang bumababa dahil sa mga ganitong klase ng problema. Ang mga tao at mga army nga daw ay patuloy na sinisisi si King Vegeta sa mga nangyayari, kaya naniniwala nga siya na kaunting sa ibaitan attack na lang ay malapit nang masira ang tiwala ng mga tao kay King Vegeta. Pero ngayon ay tama na muna ang pag-uusap, dala mo na ba ang magic box? Sa mga oras na ito kasi ay kailangan ko na magkaroon ng secret weapon para sa mga army dito sa planetang Sadala. Sagot nga dito si Dima at sinabi nito na oo, dala nga daw niya. At dito nga ay ipinakita nito ang 6 na magic box. Ipinakita nga ni Dima ang Medibox, nagdala nga daw siya ng magkakaibang Medibox. Magkakaiba nga din daw ang paggamit nito, pero sa lahat nga daw ng mga Medibox na ito, ang pinaka-useful nga daw dito ay ang Join Box. Gamit nga daw ang maliit na bagay na ito ay magkakaroon nga daw ang mortal ng sobrang lakas na kapangyarihan once na ito ay kinain. Salita nga dito si Zokran at sinabi nito na ipaliwanag pa nga daw nito ng maayos. Dito nga ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag itong si Dima at sinabi nito na once nga daw na kinain mo ito kasabay ng ibang tao, ang katawan nga daw nito at ang kasama nito na kumain ng bugs ay mag-fuse. Meron pa nga daw iba't ibang uri ang mga bugs na ito, ang bawat isa nga daw ay nagbibigay din ng iba't ibang uri ng fusion. Ang isa nga daw na bugs na ito ay naiiba sa lahat, once na kinain ng dalawang mortal ang bug na ito ay magkakaroon nga sila ng sobrang lakas na kapangyarihan at syempre mag-fuse ang kanilang dalawang katawan, ngunit may isang consciousness lang ang mananaig dito ay yun malakas na tao. Nang marinig nga lahat ni Zokran ang lahat ng sinabi sa kanyang ni Dima ay natuwa nga ito at sinabi nito na perfect nga daw. Salita nga ulit dito si Dima at sinabi nito na syempre naman pero dapat malaman mo ang isang bagay na ito. Ngunit nang magsasalita pa nga dito si Dima ay may bigla naman mga dumating na talagang nagpagulat kay Dima at Zokran. Salita nga dito si Dima at sinabi nito na isa nga daw itong ambush. Dito nga ay dumating na din si Aspa na talagang nagpagulat kay Zokran. Salita nga dito si Zokran at sinabi nito na paano nga daw ito nangyari. Salita naman dito ang kasama ni Aspa at sinabi nito na wag nga daw nitong maliitin ang Intelligence Division, at dito nga ay sobrang daming mga Saiyan ang naglabasan at kasama na nga dito si King Vegeta the First Yamoshi at Brockcon. Nagulat nga dito si Zokran at sinabi nito na Yamoshi. Sagot naman dito si Yamoshi at sinabi nito na para sa'yo ako si King Vegeta. Salita nga ulit dito si Zokran at sinabi nito na paano mo nalaman ang lahat ng ito. Sagot nga dito si Yamoshi at sinabi nito na sa tingin mo ba na hindi ko mahahalata ang pag-ubos mo ng fund natin. Napansin ko ang pag-reconstruct mo sa mga naunang village ay matibay pero sa mga sumunod na village na inayos nyo ay hindi naman ganon ka-quality. Dahil dito ay tinanong ko si Aspa para nga imbestigahan ito, at ngayon nga ay nakita ko na kung sino ang totoong may kagagawan nito. Dito nga ay galit na sinabi ni Zokran na ito nga daw ay walang kabuluhan, anong uri nga daw ng haring ito. Bakit nga daw meron itong malasakit sa mga taong bayan? Sagot nga dito si Yamoshi at sinabi nito na ganyan klase ako na king. Dito nga ay pinapasuko na ni Brockcon si Zokran, sinabi nito na Zokran sumuko ka na ngayon or mamamatay ka. Pero salita nga dito si Zokran at sinabi nito na mas gusto ko pang mamatay at nagpapawala pa nga ito ng isang malakas na wave blast na rektang tumama kay Yamoshi at nagresulta ng malakas na pagsabog. Ngunit nagulat nga dito si Zokran nang makita niya si Yamoshi na gamit na nga ulit nito ang Super Saiyan Transformation. Salita nga dito si Zokran at sinabi nito na ang transformation nga daw nito ngayon ay parang nag-iba sa dati, mas lalo pa nga daw itong lumakas. Huwag nga daw nitong sasabihin na mas lalo pang lumakas si Yamoshi sa kanya. Sa moment na ito ay salita nga dito si Brockcon at sinabi nito na atakehin na nga daw ng mga ito ang Tridor na yan. Lahat nga ng mga Saiyan na nakapalibot dito ay walang awa nang ang inatake si Zokran. Ngunit dito nga ay mabilis na gumamit si Dima ng barrier technique. Salita nga ito at sinabi nito na masama nga daw ito, salita naman dito si Zokran at sinabi nito na kay Dima na sabihin nga daw nito sa kanya ang mga kapangyarihan na magagamit nito.
Di ba sinabi mo sa akin dati na alam mo kung paano makipaglaban at gumamit ng magic? Sagot nga dito si Dima at sinabi nito na oo nga daw, pero wala nga daw magagawa yun sa dami ng kanilang mga kalaban. Pero may alam nga daw siyang spell na kayang gawin masama ang tao na nasa paligid nila at gawin ang mga ito bilang mga tagapagpasunod, magagawa nga lang daw nila ito kung meron nga daw masasamang puso ang mga tao sa paligid nila. Ang masama naman daw ngayon ay hindi nga daw niya ito kayang gawin sa napakadaming tao ngayon. Salita nga dito si Zokran at sinabi nito na ganun ba, ito na lang ang nag-iisang paraan. Kinuha nga ni Zokran ang Medibugs at pinakain nga niya ito kay Dima at kinain nga din niya ang isa sa mga buto nito. Ngunit sa kabilang banda naman ay nag-charge na nga si Yamoshi ng sobrang lakas na wave blast at balak na nga niyang tapusin ng magkasama si Dima at Zokran. Ang atake nga nito ay nagresulta ng malakas na pagsabog. After nga ng pagsabog ay salita na dito si Yamoshi at sinabi nito na tapos na nga daw ang laban. Ngunit nagulat nga siya nang makita nga niya dito si Zokran at Dima na kasalukuyan nang ang nakapag-fuse dahil sa Medibugs. Salita nga ito at sinabi nito kay Yamoshi na pasensya na nga daw King Vegeta pero hindi pa nga daw tapos ang laban. At dito na nga natapos ang chapter 1 ng naging buhay ni Yamoshi. Pero bago nga tayo matapos ay sana makapag-iwan kayo ng like sa ating video guys, salamat.